Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ads Harabal Bani. Ang sabi ni Hads Harabal Bani ay, if you violate PTC 4, anong penalty cause your firearms is registered and you have also LTAP? Okay, rehistrado yung baril ninyo. Dala-dala ngayon ninyo outside residence, nahuli kayo. Ano daw ang penalty? So alamin natin yan. At may mababas na naman tayo dito. Kasi ang sabi ni Baho Ilok, ano ka, abogado o prosecutor? Okay, kaya tayo nababas dyan eh. Pero tayo firearms instructor, dapat alam din natin ang batas dyan. Okay, so, gusto ko lang kayong pasalamatan sa ating, sa panunod ninyo ng ating YouTube channel, sa maganda ninyong comment. At tayo ay, okay. Sure. Tayo ay okay. Andun na yung mga pinto, Okay. At tayo ay dumarami at magagandang comment ninyo maliban lamang doon sa mga paisa-isang baser. Okay, at pasasalamatan ko lang yung ating mga hindi nag-skip ng ads, yung mga silent viewers natin. Dahil malaking tulong kayo sa ating revenue. Dahil ang ating kinikita sa YouTube channel ay hindi pansarili natin bulsa, kundi para sa 6 na estudyante o mag-aaral ng mga anak na single parent, mga bata na walang pambaon na talagang hirap sa buhay. Kaya yan, dyan natin tinutulungan. At hangad ko pa na lumaki ang ating YouTube channel para madagdagan pa yung ating mga bata na tinutulungan. Okay, yung mga pinadala ninyo dito sa ating GCash number, ayan, ay malaki ang naitulong niyan. Okay, at pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala sa ating premiere videos, mga nagpalipad, Sinuli Peace America ng Virginia, USA. Yung huli mong pinadala ay ibibili natin ng mga school supplies ng mga bata. I'm sure matutuwa sila. Okay, at yan din kay Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Sana marami pang kagaya ninyo na may mabuting puso sa pagtulong sa kapwa. Okay, at ako naman ay 21 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith. At hindi ko na, minsan nakakapagyabang ako kasi pag ako'y nakakabasa ng ganitong mga pambabas, ano ka, abogado or prosecutor. Ako po ay isang hamak na firearms instructor, gunsmith at consultant dito sa Kuwait. At hindi tayo magiging firearms instructor kung hindi natin alam ang batas tungkol sa baril. Kaya pag tayo ay firearms instructor at may nagtanong sa atin, ay sagutin natin ng maayos. Okay, so hindi naman sa akin galing yung batas, kundi babasahin din lamang natin. Kaya Baho Ilok, kagaya din ng mga driver, kaya maraming driver ang na-aksidente, banat ng banat, hindi alam ang batas trapiko. Kung tayo driver, alam natin ang batas trapiko. Okay, kung tayo ay teacher, alam natin ang batas sa pagtuturo. Okay, kung ano yung linya natin, ay di alam natin ang batas doon. Hindi ko naman sinasaklaw yung ibang batas dahil hindi na natin alam yun. Kung tayo surveyor, alam natin ang batas ng surveyor. O tayo engineer, alam natin ang batas ng mga tungkol sa ating pinapag-aralan o tinatahak na landas, kumbaga. So, ganyan din yan. So, ayan, at doon sa mga diskumpiyado sa akin ay hindi naman ako nakikipagmayabangan sa inyo. Ako yung hamak na firearms instructor lamang. At hindi naman tayo makakarating sa ibang bansa kung tayo ay hindi mayabang. Okay, sayabangan ko na. Okay, so, basahin natin yung batas kasi okay. Kung tayo ay
may registered firearms at daladala natin outside residence, ano ang batas? O sige, basahin natin. Okay, kahit hindi ako abogado, marunong naman tayo magbasa at marunong naman tayo umintindi. Ganun lang naman yun eh. Hindi naman akong gumawa ng batas na yan. Ang sabi nga nung isa nating baser, sabi, ginagawa ko daw lamang yung batas. O, di basahin natin. Ito po ay hindi akong gumawa nito. In the Philippines, yan, sabi permit to carry rules, Philippines firearms without PTC outside as illegal possession of firearms. Nakalagay dito in the Philippines, carrying a registered firearms. Okay, registered firearms yan Registered firearms outside one's residence without a valid permit to carry. Okay, maliwanag. Naka-registered yung firearms mo pero wala kang valid na permit to carry o PTC is considered an illegal possession. Bali wala pala yung lisensya mo. Bali wala yung iyong lisensya. Kung dinala mo illegal possession and carries penalties, the PTC is necessary authorization for a licensed firearms owner to carry their firearms outside homes. Okay So, maliwanag. Ulitin pa natin, permit to carry firearms is considered an illegal possession. Ay di illegal possession ang kaso mo. Bali wala yung iyong license. Kasi nga, binayolate mo yung rules ng permit to carry. Sabi pa dito, permit to carry firearms outside residence, PTC 4. The law allows firearms to carried outside one's residence business establishment. Only the owners hold PTC. Carrying firearms outside without this permit, even if the firearms is registered, is illegal. So, illegal possession of firearms, yung kababagsakan natin. Bali, wala. Nandun na. Oo, nakita ko nga eh. Ay. Isang piniwalit, wala. Alam mo naman ako lahat na tindahan pinuntahan ko na, gumagawa lang akong video. Sige, okay lang. Bakal yan, alam ko yan. Amoy ko lang, alam ko ng bakal. Sige, okay na yan. So, ayan, okay. So, ayan. Bali, wala po yung ating license kung wala tayong permit to carry. Ang sabi, illegal possession. Ulitin ko pa. Outside one's residence without a valid permit to carry firearms, PTC, is considered an illegal possession. Illegal possession. Yan yung lagi ko sinasabi dun sa mga previous video natin. So, binasa ko na. Penalty, the PTC necessary authorization of licensed firearms owner carry firearms outside residence home. Ito na. So, ano naman yung, sabi, ano daw ang parusa? Ano ang penalty? Alamin natin yung penalty Ito. Ang sabi dito ay, what is penalty for carrying a gun without a permit in the Philippines? Ito na. A firearms without license. Ito wala na. Kasi wala kang permit to carry, mababali wala yung license. Ang sabi doon sa batas na binasa natin. Imprisonment o pagkakulong ranging from prison mayor 6 years and 1 day pag inamalas-malas ka pa at di ka nabigyan ng provision to 12 years hanggang 12 years pag nagbait ka naman siguro dun sa sa loob ng kulungan mabait ka dun 6 years pero pag namalas-malas ka at kaya nadagdagan pa yung kaso mo dun 12 years to reclusion perpetua. Ay nako. Depende yan siguro kung anong mga baril yung nahuli sa iyo. Reclusion perpetua to 20 years. Life imprisonment. May life imprisonment pa. Pag inamalas-malas ka. Halimbawa at marami yung baril na nahuli sa iyo, ay depende yan sa hatol ng judge. Hindi, yan ang sinasabi. Hindi ko nasaklaw yan. Yan ang hindi ko nasaklaw. Kung ilan ang pag ako ay gumawa ng nawawala na dito sa binasa ko ay hindi ko nasaklaw kung ano ang hatol ng judge.
Pero yan ay ang sabi sa batas. Pwedeng 6 years to 1 day to 12 years. Pwedeng 20 years at life imprisonment. Ayun, baka doon ka na mabulok. Depende yan sa mga kalibre. Siguro, depende yan sa kalibre ng mga baril at mga ammunition na mahuli sa'yo. So, mag-ingat po tayo. Okay? Ito, of burying or carrying firearms or other deadly weapons shall punishment with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years. Oh, ito naman sa mga deadly weapon. Oh, yung mga deadly weapon kasali dito at saka yung firearms, depende sa mga firearms na maano, hindi na natin sakop yan. So ayan, mawawalan ka. Siyempre, kumpiskado yung iyong ano. Kahit pa ikaw ang bumili nun, kumpiskado sa iyo yun. Kumpiskado sa iyo yung baril mo. Oh, sayang yun, mahal ang bili mo. Tapos ikaw ay pinagyabang mo pa, dinala-dala mo, wala kang permito carry, ayari kang bata ka. Under Republic Act number 10591, the penalty of carrying firearms outside one's residence without a legal permit to carry is prison correctional. Ay, meron pa palang fine, meron pang multa. A fine of 10,000 pesos. May multa pa na 10,000 pesos. Naku, patay na. This applies even if the individual is a license to own firearms. Oh, kahit pa lisensyado yung baril mo, wala ka naman permit to carry, nakulong ka na, magmulta ka pa ng 10,000 pesos. Ito pa ang sabi. Oh, basa pa tayo ng ibang batas. Absence of permit to carry outside residence, the penalty of prison correctional and a fine of 10,000 pesos shall be imposed upon the person who is licensed to own firearms but shall carry the registered firearms outside residence without any legal authority thereof. Oh. Kung may kasi pera pa doon sa permit to carry. Kung may legal authority thereof ka naman, ay pwede 'yon. Halimbawa, ikaw ay may mission order, may memorandum receipt, MROR, yan, mga ganyan, ay sagot ka nung nagbigay sa iyo nun, kung sino man yun. So, dapat may legal authority ka. Oh. Mukha ng mga sundalo, may mga legal authority ang mga yan. So, yan ang mga sinasabi sa batas. Kaya, mag-ingat po tayo. Hindi basta-basta. Huwag nating sabihin na may license naman tayo, ay ipapangalandakan na natin yung O sige, marami na tayong nasabi. At dun sa mga nagagalit sa akin, at baho hilok, hindi pa ako abogado. Ang sabi niya, ano ka, abogado o prosecutor? Hindi naman po tayo naglilitis. Hindi po tayo naglilitis. Nagpapaliwanag lamang po tayo ng batas. Binabasa lamang natin yung batas. Kasi dapat alam natin yan. Akala natin at may license yung baril natin, ay pwede na tayong magdala-dala niyan. Kaya sinasabi ko, yung ating sasakyan ay hindi extension ng residence. Yan ay extension lamang ng property. Okay? Yan, maliwanag yan ha. Kasi nababas din tayo dyan. Although, yun namang ating sasakyan, hindi naman yan pwedeng basta halugugin ng walang kaukulang, wala naman silang pinangahawakan. Okay, so pinaliwanag na rin natin yan. Yun lamang ang sa akin. At kahit pa tayo may sasakyan, dapat yan ay nakatago. May mga videos na rin tayo dyan. Alam niyo itong aking trabaho na ito ay talagang dapat talaga inaalam yan. Lalo ito sa trabaho ko. Oh, firearms instructor ka. Ay, tapos wala kang may sagot. Wala kang masagot sa mga tanong. Firearms instructor ka, paano ka naging firearms instructor? Kung hindi natin kaya sagutin yan. So, napaka-basic naman yan. Babasahin lang naman natin yung batas eh. Oh. Sige, doon sa mga doon sa mga ayaw maniwala sa akin, eh di, basahin ninyo yung batas para
Republic Act 10591. Nandun lahat yan. So, wala na akong masabi doon sa mga baser ko. At hindi ako nakikipagmayabangan. Ako lamang ay sumasagot doon sa mga gustong makaalam. At kagaya nung nakalagay sa akin disclaimer, ang video ko ay for educational purpose. Okay? For educational purpose. Okay, at hanggang dito na lamang. God bless us all. Mag-ingat po tayo. Panatilihing malamig ang ulo. Itapon ang kayabangan sa katawan. Ang baril ay hindi pinagyayabang. Yan ay gagamitin lamang natin kung ang buhay natin ay nanganganib na. Okay, kasi yung unlawful aggression, pinaliwanag ko ay meron din nagbasa akin yan. Ayun, din naman tayo abogado. So, pinapaalala ko lang sa inyo na mas mabuti na yung duwag kaysa sa matapang na ikaw naman ay nakakulong. O, nasaan ang tapang mo? Nakakulong ka. O di kaya, ikaw ay nabalik, ikaw ang niresbakan at ikaw ang nasa ilalim ng lupa. Okay. So, yun lamang sa akin. Marami akong pinagdaan ng experience. Wag na nating tularan yung mga bad experience. Yung ibang experience ko, sinasabi ko lamang sa inyo, hindi para ipagyabang, kundi para wag tularan. Okay, hindi ko ako nagkukwento ng aking mga experience ay pinagyayabang ko sa inyo, hindi. Para wag ninyong tularan kasi mahirap lampasan ang kaso. Napakahirap. Sabihin ko sa iyo, pag nakaharap ka na nun judge, para kang lalagnatin, para kang may malaria o ano eh. No, pag ikay ginigisa na, mahirap. Hindi mo alam kung ano ang magiging hatol. Hindi mo alam kung maniniwala sa iyo yung judge. Lalo kung salasalabat na ang tanong ng abogado. Ay kaunting pagkakamali mo sa iyong pagsagot. Yari ka. May kalalagyan ka talaga. So mas mabuti na yung kalmado, margabyado man tayo ng kaunti, magpabarangay na lamang tayo. Okay, may mga otoridad at palagi kong sinasabi, huwag nating ilagay ang batas sa ating mga kamay. Lagi kong sinasabi yan. Ipaubaya natin sa mga otoridad. Sinasabi ninyo na ganun-gano, wala daw batas para sa mga ano. Hindi po totoo yan. May mga malalapit at malalapitan pa tayo. Kasi naman ilagay natin ang batas sa ating mga kamay. Tayo ay nabaligtad. Tayo ay nasa katotohanan. Nabaligtad tayo. Tayo ang nakulong. Yun lamang. Okay, God bless us all. Hanggang sa muli nating video. Marami po salamat.